Shalom sa inyong lahat. Napag-angkop sa panahon ang salitang binigkas para itong ginto sa lalagyang pila. Kawikaan 25:11. Welcome po sa Good and Faithful Channel dito sa YouTube. Kailangan kong maging pagpapala sa iyo ito tuwing ikaw ay magbubukas at manunood. Ang pangunahing mapapanood mo ay ang pagtatalakay ng lingguhang Sabbath School lesson. Darating ang araw na madaragdagan ito ng mga serye ng pag-aaral sa iba pang paksa tungkol sa pagiging katiwala ng Diyos. Ang mapapatawad na kasalanan na pumipighati sa banal na Espiritu. Ang liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso. Bago tayo pumalaot ay manalangin muna tayo. Panginoong Diyos, Ama namin, sa ngalan ng iyong anak, kami linisin, sala namin hugasan, at kami puputi ng lubos-lubusan. Sa galak at tuwa, kami puspusin. Butong ng hihinay muling palakasin. Ang kasalanan namin, iyon ang limutin. Lahat namin nagawang masamay pawiin. Amen. Nasa pang-8 leksyon tayo at ang pamagat ay mga buhay na hinugis ni Kristo at mga pananalitang inspirado ng Espiritu. Kusing talata. Efeso 22 o 4:22 hanggang 24. Hubarin ninyo ang dating pagkatao ayon sa dating pamumuhay na sinisira ayon sa pandayang pagnanasa. Magpanibago kayong muli sa espiritu ng inyong kaisipan at isuot ninyo ang bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katwiran at totoong kabanalan. Manimulang salita. Sa Efeso 4:17 hanggang 32, ang paliwanag ni Pablo na ang mga mananampalataya ay nakaranas ng isang lubos na pagbabagong anyo. Hinubad nila ang kanilang matandang pagkatao at niyakap ang isang bagong pagkakakilanlan. Ito'y hindi lamang isang panlabas na pagbabagong anyo. Kabilang dito ang pagiging nabago sa espiritu ng inyong pag-iisip, talatang 23, na nagdadala sa buhay ng tunay na katwiran at kabanalan, talatang 24. Ito ang pangwakas na pagbabagong ayos. Muli ay 3 paghahati ng leksyon. Una, ang spiral ng kasalanan. Ikalawa, isang pagpapaliit ng damit. At ikatlo, pagsasalitang puno ng biyaya. Sa una ay titingnan natin ang tema ng nakahiwalay mula sa Diyos. Sa ikalawa naman, isuot ang bago. At sa ikatlo ay 3 isipan. Pagtatayo ng pagkakaisa, ang espiritu sa buhay, at kabutihang loob, hindi kapaitan. Unang pagkakahati, ang spiral ng kasalanan. Efeso 4:17 hanggang 19. Kaya't aking pinatotohanan sa Panginoon na kayo'y hindi na dapat lumakad na gaya ng lakad ng mga hintil sa kawalang saysay ng kanilang pag-iisip. Nagdilim ang kanilang mga pangunawa, palibasay nahiwalay sa buhay ng Diyos dahil sa kanilang kamangmangan, dahil sa katigasan ng kanilang mga puso. Sila'y
naging manhid at ibinigay ang kanilang sarili sa kahalayan, sakim sa paggawa ng bawat uri ng karumihan. Napahiwalay mula sa Diyos. Estilo ng pamumuhay ng mga Hintil. Verso 4:17 hanggang 24. Itinuring na nagpapahina ng pagkakaisa. Talatang 17 hanggang 19. Napahiwalay sa buhay na Diyos. Kaya hindi pinakikitunguhan ng mga Hudyo. Wala silang relasyon sa isa't isa. Inihahambing sa binibigyang lakas ng tunay na Kristiyanong huwaran ng buhay. Talatang 20-24. Ang mga ito ay natuto patungkol kay Kristo. Tinuruan ayon sa katotohanan kay Kristo. Suot ang bagong pagkatao. Hindi ganito ang estilo ng pamumuhay ng isang Hintil. Isang limitado at negatibong paglarawan ng mga Hintil sa laman. Talatang 11 ng Kapitulo 2. Tinatawag silang hindi tuli. Hindi lamang patungkol sa tiyak ng mga kasalanan, patungkol sa isang paraan ng pag-uugali, isang pababang daan ng pamumuhay na sakal ng kasalanan. Yan ang lifestyle ng mga Hintil. Patuloy pa ang paglarawan. Sa puso ng Efeso 4:17-19, isang larawan ng isang manhid na espiritualidad. Sa kawalang saysay ng kanilang mga pag-iisip, nagdilim ang kanilang pangunawa, palibhas ay nahiwalay sa buhay ng Diyos. Verso 4:17 at 18. Itong manhid na espiritualidad ang pinanggagalingan ng napadilim na pagpaunawa na naidiin sa pasimula ng sipi. Dahil sa kanilang kamangmangan, dahil sa katigasan ng kanilang puso, talatang 18 at 19, na hiwalay mula sa Diyos, hindi nila alam kung paano mamuhay. Hiwalay mula sa kanyang nagliligtas na biyaya. Nagpapatuloy sila sa isang pababang spiral ng kasalanan. Ito ang paglarawan ni Pablo sa dating buhay ng mga Hintil. Pangalawang pagkakahati, isang pampalit ng damit. Efeso 4:20 hanggang 24. Ngunit sa gayong paraan, ninyo natutunan si Kristo. Kung tunay na siya ay inyong narinig at tinuruan sa Kanya, kung paano ang katotohanan ay na kay Jesus. Alisin ninyo ang dating paraan ng inyong pamumuhay, ang dating pagkatao na pinasama sa pamagitan ng mapandayang pagnanasa at nabago sa espiritu ng inyong pag-iisip. At kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na nilalang ayon sa wangis ng Diyos sa katwiran at kabanalan ng katotohanan. Isuot ang bago. Pagkuha ng buhay na hinugis ni Kristo. Ito ang pagbabago mula ron sa nakita natin kaninang estilo ng pamumuhay ng mga Hintil. Hindi ganyan ang natutunan niyo tungkol kay Kristo. Sa halip, hindi ganyan ang natutunan niyo kay Kristo. Efeso 4:20. Ano ba ang kaibahan? Isa ay tungkol kay Kristo. Isa naman ay simpleng kay Kristo. Tingnan natin yung una. Kanilang narinig siya, si Kristo yun.
at natutuhan sa Kanya, talatang 21, o sa pamamagitan niya. Ibig sabihin, nakatanggap sila ng mga impormasyon tungkol kay Kristo. Doon naman sa ikalawa, itinataguyod ang pagkuha ng isang buhay na hinugis ni Kristo sa salitang ang katotohanan ay na kay Kristo, talatang 21. Hindi natutunan ang mga bagay tungkol kay Kristo, kundi nagkaroon sila ng katulad na buhay ni Kristo o ang buhay nila'y hinubog ni Kristo ayon sa kanyang buhay. Yung isa ay ang natutunan lamang ay ang mga impormasyon tungkol kay Kristo. Yung ikalawa ay ang natutunan nila ay si Kristo mismo. Bakit natutunan nila? Ang kanilang buhay ngayon ay ayon na sa buhay ni Kristo. Ang pagsapit sa pananampalataya ay nakasentro sa isang personal na koneksyon kay Kristo. Inilarawang bilang natutunan si Kristo. Yun. Ang kahulugan pala noon ay nagkaroon ng koneksyon kay Kristo. Kinikilala na ang bumangon at dinakilang Jesus ay buhay at presente sa atin. Hinugis sa pamagitan ng kanyang mga katuruan at halimbawa at pagtupad ng katapatan sa kanya bilang ating buhay na Panginoon. Buksan ang ating buhay sa kanyang aktibong pangunguna ang direksyon sa pamagitan ng Espiritu at salita. Ibig sabihin, ang kaalaman tungkol kay Kristo mula sa salita ng Diyos ay ginagamit ng banal na Espiritu upang baguhin ang buhay ng tao sa paraan ng buhay ni Kristo. Ito ang proseso ng pagpapabanal, sanctification process. Walang halaga ang impormasyon tungkol kay Kristo kung hindi ito mauwi sa isang buhay na gaya ng kay Kristo. Tatlong proseso. Una, upang alisin o tumalikod mula sa matandang paraan ng buhay, Efeso 4:22. Ikalawa, upang maranasan ang pangloob na pagbabagong muli, talatang 23. Ikatlo, upang ibihis ang bago, makadiyos na paraan ng buhay, talatang 24. Ang metapora ay sinasalamin ang paggamit ng damit sa lumang tipan bilang isang simbolo para sa parehong pagiging makasalanan. Halimbawa, sa Zacarias 3:34, tungkol kay Josue, sinabi na hubarin ninyo ang kanyang maruming damit. Pagkatapos ay inalis ang kanyang kasalanan at pagkatapos ay sabi sa kanya at patungkol sa kanya, bihisan ng bagong damit. Kinanguna, simbolo ng damit, sinfulness. Ang ikalawa naman ay simbolo ng kaligtasan. Halimbawa sa Isaiah 61:10, sinasabi ron, binihisan ng kaligtasan at tagumpay. Ikatlong pagkakahati at unang isipan ay pagtatayo ng pagkakaisa. Efeso 4:25-29. Kaya't pagkatapos itakwil ang kasinungalingan, ang bawat isa ay magsalita ng katotohanan ng katotohanan sa kanyang kapwa sapagkat tayo'y mga bahagi ng isa't isa. Magalit kayo, ngunit huwag magkasala.
Huwag hayaang lubugan ng araw ang inyong galit at huwag bigyan ng pagkakataon ang dyablo. Ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw pa, kundi magtrabaho at gumawa siya sa pamagitan ng kanyang sariling mga kamay ng mabuting bagay upang siya ay may maibahagi sa pangangailangan. Anumang masamang salita ay hindi dapat lumabas sa iyong bibig, kundi ang mabuti lamang para sa ikatitibay ayon sa pangangailangan upang ito ay makapagbigay ng biyaya sa mga nakikinig. Ayon sa ilustrasyon natin dito, ang mga taong galit lamang sa iyo sa pagsasabi mo ng katotohanan ay yung namumuhay ng isang kasinungalingan. Patuloy kang magsalita ng katotohanan. Ang istruktura sa Efeso 4:25 hanggang 32 gaya ng pagkakalarawan sa talatang 25. Una, negatibong utos. Itakwil ang kasinungalingan. Kalawa, positibong utos. Bawat isa ay magsalita ng katotohanan sa kanyang kapwa. At ang katwiran, sapagkat tayo'y mga bahagi ng isa't isa. Ang magsalita ng katotohanan ay hindi upang harapin ang isang kaanib ng iglesia sa isang hindi madiplomatikong pagbigkas ng mga katotohanan, kundi bilang isang paraan ng pagsulong ng kapayapaan. Minsan, ang katwiran ay, ito naman ang sinasabi ko kahit na ito ay makakasira ng kapayapaan. Magalit kayo, ngunit huwag magkasala. Efeso 4:26. Dahil sa Efeso 4:21 ay dinidispatcha ni Pablo ang galit at pagalit na pagsasalita. Ang kanyang mga salita sa talatang 26 ay hindi nagpapahintulot upang gawin ang galit sa loob ng kongregasyon. Inaamin ni Pablo ang posibilidad ng galit, samantalang nililimitahan ang pagpapahayag nito sa isipang sakaling ikaw ay maging galit, huwag mong bayaan ang iyong na ito'y magbunga sa sukdulang kasalanan. Ibig sabihin, kung magagalit ka man, ay huwag mong pahintulutang mauwi sa pagkakasala mo. Paano yun? Napakasama ang lumalabas sa bibig mo. Mga salitang nakakapatay ng tao o ang galit mo ay nauuwi sa pisikal na pananakit. Ang magnanakaw ay huwag magnakaw pa. Bakit naisingit ito? Ang magnanakaw ay magtrabaho siya at gumawa ng mabuti sa pamagitan ng kanyang sariling mga kamay upang meron siyang maibigay sa nangangailangan. Maaaring may koneksyon sa pagitan ng pagnanakaw at mapandayang pagsasalita. Kung titignan nga naman natin ang nangyari kay Ananias sa Sapphira sa mga gawa 5:1 at 11. Meron ng pandarayang pagkasalita. Ang nagpapabagong anyong kapangyarihan ni Kristo ay napakalakas na ang mga magnanakaw ay maaring maging tagapagpala. Yan ang sinasabi rito. Anumang masamang salita ay hindi dapat lumabas sa bibig. Efeso 4:29 na naglalarawan ng isang mapanirang salitang tila hindi mapigilang magpunta sa labi upang gawin
ang pumipinsalang gawain nito. Ang negatibong pananalita ay hindi lamang pinatitigil, kundi pinapalitan ng isang pahayag na nagpapakita ng tatlong pamantayan. Una, ito'y mabuti para sa ikatitibay. Yun ang unang pamantayan. Dapat na ang sasabihin ay mabuti para sa katitibay. Ikalawa, ayon sa pangangailangan. Ikatlo, makapagbigay ng biyaya sa mga nakikinig. Sana'y lahat ng ating mga salita ay maaaring katulad niyon. Kalawang isipan, ang espiritu sa buhay. Efeso 4:30. At huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa pamagitan niya'y kayo'y tinatakan para sa araw ng pagtutubos. At huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo. Sabay na nag-aalok si Pablo ng nakakatakot na babala at isang nakapagpapainit ng pusong pangako. So tingnan natin yung babala niya, tapos yung pangako. Ang pumipighati sa banal na espiritu ay ang ating maling gamit ng kaloob ng pagsasalitang bigay ng Diyos upang wasakin ang iba. Nakakapagpighati pala sa banal na espiritu yung mga salita nating nakakasakit sa ibang tao. Ito yung babala niya na kapag tayo ay nananakit sa kapwa sa pamagitan ng ating salita, ay pinipighati natin ang banal na espiritu sapagkat yun ay maling paggamit ng kaloob ng pagsasalita na mula sa Kanya. Na inuulit ni Pablo ang Isaiah 63:10 ay iniriin ang seryosong babala. Sabi doon, ngunit sila'y naghimagsik at pinipighati ang kanyang banal na espiritu, kaya't siya'y naging kaaway nila at siya mismo ay lumaban sa kanila. Kaya pala ito ay isang seryosong bagay. Sa isang nakakapanatag na pangako, suman yung pangako, nagpapatunay si Pablo na ang banal na espiritu ay tinatakan ang mga manampalataya mula sa araw ng kanilang tinanggap si Kristo, Efeso 1:13-14, hanggang sa araw ng katubusan. Ang relasyon ng espiritu sa manampalataya ay hindi mahuna, kundi nagtatagal. Ang balaki ng espiritu na manatiling kasama ng mga manampalataya, tinatatakan sila bilang pag-aari at iniingatan ng Diyos hanggang sa pagbabalik ni Kristo. Yun ang sa palang kahulugan ng may tatak. Pag natatakan ay tayo pag-aari at sapagkat tayo pag-aari ay iingatan tayo. Napakagandang pangako nga naman. Iingatan hanggang sa pagdating ng Panginoon. Kapag binaliwala ng mga manampalataya ang nananahang presensya ng Espiritu sa pamagitan ng pag-armas o paggamit na parang armas. Paano ba ang gamit ng armas? Pananakit, pangpatay. Pagka daw
binabaliwala natin ang presensya ng Espiritu dahil sa paggamit ng kaloob ng pananalita mula sa Diyos na parang armas na pananakit at pagpatay. Ang Espiritu ay hindi sinasabing umaalis kundi napipighati. Yan. Ang kagandahan nito, bagamat napighati siya, nasaktan siya, hindi siya umaalis. Yun ang pangako. Hindi katulad ng sinasabi sa Mateo 12:31 at 32. Ano bang sinasabi ron? Kaya't sinasabi ko sa inyo, ang bawat kasalanan at paglapastangan ay ipatatawad sa mga tao. Ngunit ang paglapastangan labang sa Espiritu ay hindi ipatatawad. At ang sino mang magsabi ng isang salita laban sa anak ng tao ay patatawarin. Ngunit ang sino mang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi patatawarin maging sa panahong ito o sa darating. Ang kasalanan na binabanggit dito, yung paggamit ng kaloob ng pagsasalita para manakit, para pumatay, ay nagpipighati sa banal na Espiritu. Ngunit ito ay mapapatawad. Kaya hindi siya umaalis. Yan ang kaibahan ng sinasabi sa Mateo 12 na kapag nagkasala tayo sa banal na Espiritu, yung hindi na natin siya pinakikinggan, kahit nung sabihin niya, hindi na tayo nakikinig sa Kanya, ay hindi na tayo tatanggap ng kapatawaran. Bakit? Eh, hindi naman tayo hihingi na ng kapatawaran pagka ganun. Tandaan natin na ang gawain ng banal na Espiritu ay akayin tayo sa pagsisisi at humingi ng tawad. Eh pag dumating tayo sa panahon na kahit anong sabihin niya sa atin ay ayaw natin magsisi, hindi na tayo hihingi ng tawad, paano ba tayo tatanggap ng kapatawaran? Wala na. Iyan ang binabanggit sa Matthew 12:31-32. So kaiba itong uh, grieving the Holy Spirit na pinag-uusapan natin ngayon. Ang banal na Espiritu at ang pagka-Diyos, ito naman ang tignan natin. Dapat tayong mag-ingat sa usapan tungkol sa hiwaga ng pagka-Diyos. Marami ang hindi pinaalam sa atin tungkol sa Kanya. Huwag magsalita na parang alam natin lahat ang tungkol sa Kanya. Binibigyan diin ang lubos na pagka-Diyos ng Espiritu bilang ang banal na Espiritu ng Diyos. Pinalilitaw ang pagkapersona ng Espiritu sa pamagitan ng paglarawan ng banal na Espiritu bilang nagdadalamhati. Yan, grieving. Kaya nga, yung sa usapan natin na napipighati ang banal na Espiritu, ay dito ipinakikita ang kanyang pagka-Diyos. Nasasaktan, may damdamin, hindi isang impersonal na kapangyarihan o impluensya na sinasabi nila ng iba na hindi siya Diyos. Espiritu lang ng Diyos. Ang Espiritu ay may sariling kalooban at pumipili ng naaayon. Ang ganitong mga kasabihan ay hindi nababagay para sa kapangyarihan o impluensya lamang, kundi mga katangian ng isang may persona. Kaya ang Espiritu ay may persona. Ang Espiritu ay parehong kaisa at naiiba mula sa Ama at Anak. Ikatlong isipan sa ikatlong paghahati. Kabutihang loob, hindi kapaitan. Efeso 4:31 at 32. Lahat ng pait, galit, puot, pag-aaway at
paninirang puri ay inyong alisin, pati lahat ng kasamaan, at maging mabait kayo sa isa't isa. Mga mahabagin, nagpapatawad sa isa't isa, kaya pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo, gaya ng pagpapatawad. Ang araw ng katubusan, Peso 4:30. Sa pamamagitan ng pagtukoy sa araw na ito'y nag-aanyaya si Pablo sa kanyang mga mambabasa upang isaalang-alang ang kanilang mga paggamit ng pagsasalita sa konteksto ng ikalawang pagparito ni Kristo. Dapat pala pagka tayo ay magsasalita ay naiisip natin ang pagparito ng Panginoon. Yung bang ating mga sinasabi ay nababagay sa isa na naghihintay sa pagparito ng Panginoon? Yan ang kahulugan nito. Ang Efeso 4:31-32 kung gayon ay maaring maunawaan na pinatutungkulan ang paggamit ng pagsasalita samantalang papalapit tayo sa malaking pangyayaring iyon, second coming. Anong mga saloobin at pag-uugali na nakaugnay sa pagsasalita ang dapat iwaksi o tanggapin? Yan ang malaking katanungan para sa bawat sa atin. Meron ba tayong mga pagsasalitang dapat tanggalin? Panghuling tagubilin ng Efeso 4:17-32. Una, isang negatibong utos. Kinikilala ang 6 na mga bisyo na aalisin mula sa inyo, talatang 31. Isang positibong utos na maging mabait, mahabagin, at mapagpatawad. Isang katwiran, ang mga manampalataya ay magpatawad sa isa't isa gaya ng Diyos kay Kristo na nagpatawad sa inyo. Napansin ninyo na maraming ganito sa pag-aaral natin ngayon. Una, ang isang negatibong utos. Tapos, isang positibong utos. Pagkatapos ay ang dahilan kung bakit may mga utos na ganito. 6 na bisyo na dapat daw alisin. Lahat ng pait, galit, puot, pag-aaway, at paninirang puri, pati lahat ng kasamaan. Peso 4:31. Ang Gregong salitang blasphemia ay kinikilala ang pananalitang naninirang puri, alinmang sa Diyos o ibang tao bilang paninirang puri o masamang pagsasalita. Mga saloobin, ano yun? Kapaitan, puot at galit ay tila lumalala sa galit na pagsasalita. Ano yung bunga niyan? Sigawan, paninirang puri. Ang pagkakaisa ng iglesia ay may tataguyod lamang kapag ang mga bagay na ito'y isasantabi. Ang masamang pagsasalita ay hindi pinipigilan, kundi pinapalitan. Ito yung kalawang beses na inuulit ito. Ang ating mga usapan at kilos sa gitna ng sambahayan ni Kristo at lagpas dito ay hindi tutubo mula sa galit, kundi naudyukan sa pamagitan ng pagiging mabait, mahabagin, at magpatawad base sa pinakamataas na pamantayan ng lahat. Ano yun? Ang kapatawaran na iniaabot sa atin ng Diyos. Ang patindig na kapatawaran, yung inaalok ng Diyos sa atin bilang huwaran para sa pahalang na kapatawaran, yung inaalok naman natin
sa bawat isa. Makakapagpatawad tayo dahil tumanggap tayo ng kapatawaran mula sa Diyos, na ang ibig sabihin ay ang mga hindi nagpapatawad sa kapwa ay walang patawad na naibigay dahil walang tinanggap na patawad mula sa Diyos. O kaya ay ipinagdadamot ang kapatawarang tinanggap niya. Babawiin ito ng Diyos. Huling salita. Bayaang ang inyong usapan ay maging ang gayong likas na hindi kayo nangangailangan ng pagsisisi. Minsan ay namumutawi sa ating bibig na, bakit ko ba nasabi yun? Yun, nagsisisi. Kung may pag-ibig sa inyong puso, hahangarin ninyong may tatag at mapatibay ang inyong kapatid sa pinakabanal na pananampalataya. Kung ang isang salita ay nasabi na nakapipinsala sa karakter ng inyong kaibigan o kapatid, huwag pasiglahin itong masamang pagsasalita. Ito'y gawain ng kaaway. Pakipaalalahanan ang nagsasalita na ang salita ng Diyos ay pinagbabawal ang gayong uri ng usapan. Amen. Ang dalangin ko para sa iyo. Sa ngalan ni Jesus, aking dalangin na ikaw ay maging ganap. Ikaw ay magkaroon ng lakas ng loob. Ikaw ay magkaisa ng pag-iisip. Ikaw ay mamuhay ng napayapa. At ang Diyos ng pag-ibig at ng kapayapaan ay sumaiyo. Amen. Sumayin niyo ang Good and Faithful channel dito sa YouTube. Ako ay patuloy na nagpapasalamat sa mga taong tumutulong upang mangyari ito at makarating sa kaalaman ng marami pa. Malaki ang iyong magiging bahagi sa ministeryong ito kung ikaw ay magsusubscribe, kung hindi pa. At kung naging pagpapala ito sa iyo ay mag-share at mag-like. Napag-alaman ko na ang dami ng like ay panukat ng Google kung ang video ay nagugustuhan ng mga nanonood. I-click na rin ang notification bell upang kaagad ay malaman mo kapag may bagong video. Ang PowerPoint presentation ay may download mo rin mula sa aking website. Naroon din ang marami pang mga leksyon ng nakaraang higit na 10 taon. Maraming salamat. Magkita tayo sa susunod na linggo.